Kaya kung ang ating kaisipan, mga minamahal, ay lagi natin pinupuno ng mga alaala kung gaano kabuti, yung isipin na lang natin ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, sapat na po yun. Hindi na tayo maghahangad ng iba pa, mga minamahal, kung ano yung iba pang manifestasyon ng kapangyarihan ng malapit. Sapat na tayo'y inibig ng ating dakilang Diyos. Sapat na tayo'y niligtas ng mahal na Panginoon. Sapat na tayo, mga minamahal, binigyan ng pagkakataon tawaging anak ng mahal na Panginoon. Dahil sino po tayo para tawaging anak ng mahal na Panginoon? Sino tayo, mga minamahal, upang paglaanan ng panahon ng ating pinakamahal na Panginoon? Sino tayo, mga minamahal, upang mabayubay ang ating dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo? At dumanak ang kanyang banal na dugo para sa atin. Alalahanin lamang natin ang kanyang dakilang pag-ibig at habag, mga minamahal. Sapat na yun, mga minamahal. Bawat umaga ay maalam natin may bagong pag-asa. Kagaya ng sinabi ni Prophet Jeremiah, mga minamahal. They are new every morning. Great is the faithfulness of the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Sa kabila ng kapighatian na kanilang nararanasan, mga minamahal, mas pinili ni Prophet Jeremiah na isipin ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hindi mawawala kailanman ang problema sa mundong ito. Hindi kailanman mawawala, mga minamahal, ang mga pagsubok na ating kakarapin dahil nasa mundo pa tayo. We are still in a fallen world. Ito ay magmabayari na, mga minamahal. Ito ay kontrolado na ng kaaway, mga minamahal. Amen? The kingdom of the Lord na pinangako ng ating dakilang Diyos, darating pa lamang yan, mga minamahal. And in that kingdom, wala nang anumang mga masasamang bagay. Amen? Wala nang kapigatian. But this present world, mga minamahal, kung nasan tayo, is a fallen world. Kontrolado ng kaaway. Ibig sabihin, mga minamahal, marami tayo tatahakin. May mga kapigatian, mga minamahal. May kamatayan na haharapin. Kung hindi man tayo, mga minamahal, haharap sa ating dakilang Diyos sa panahon ng rapture. Kung mamarapatin ng ating dakilang Diyos na tayo ay haharap kaagad sa mahal na Panginoon, may mga kapigatian. May mga mauuna tayo na mga mahal sa buhay. Kagaya ng ating beloved friends in the Lord, ng mga naunang mga lingkod ng ating dakilang Diyos. Hindi natin inaakala, mga minamahal, na hindi natin makakapiling hanggang sa mga sandalito sa ating paglilingkod. Pero mga minamahal, nananatili ang kanilang mga alaala. Nananatili ang kanilang mga aral, mga minamahal, at mga paalala sa ating mga minamahal na anuman ang mangyari. Lagi nating iisipin, tapat at makapangyarihan ang Diyos na ating sinasamba. Tapat at makapangyarihan ang Diyos na kanilang pinakilala sa atin. Hindi kailanman tayo bibigoyin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa gitna ng lahat ng mga bagay na ating mararanasan sa mundong ito, kagaya ni Prophet Jeremiah, mga minamahal, piliin natin na ituon ang ating kaisipan, mga minamahal, hindi sa mga sakit, hindi sa mga pagluha, mga minamahal, hindi sa kawalan, mga minamahal, piliin natin na ituon ang ating kaisipan sa pag-asa na ipagkakalob sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. For they are new every morning. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Hindi sinabi ni Prophet Jeremiah na walang problema or mababawasan ng problema, mga minamahal. Ang sabi niya, mga minamahal, amen, sasaatin ang ating pinakamahal na Panginoon. I recall to my mind, therefore I have hope. Everybody shout, praise the Lord. Kaya yung espiritu ng depression, the spirit of anxiety, mga minamahal, paano natin malalabanan yan, mga minamahal? Paano mapapalayas yan? Dahil espiritu yan, mga minamahal, no gumagapi sa kaisipan ng isang Kristiyano, sa kaisipan ng isang tao. Kagaya ni Prophet Jeremiah, mga minamahal, ipagsiksikan sa ating kaisipan. Let us continue to recall, mga minamahal, kaya nagkaroon ng pag-asa. Everybody shout, praise the Lord. Alalahanin at laging alalahanin ang kabutihan, ang katapatan, ang kapangyarihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya napakagandang araw po, kaya sinatabing espesyal na araw ang bawat anibersaryo ng Banal na Iglesia. Amen? Dahil sa bawat anibersaryo, inaalala natin, paano nga ba tayo nag-umpisa 22 years ago? Nung iilang pamilya lamang, mga minamahal, nag-umpisa sila sa mga Bible study, at dahil sa kanilang pag-ibig, marubdob na pag-ibig, mga minamahal, sa ating pinakamahal na Panginoon, nagkaroon sila ng pasanin para sa mga kaluluwa. Amen? Hanggang sa lumago ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Hanggang sa mga sandalito, mga minamahal, tayo, marami nang niligtas ng ating pinakamahal na Panginoon sa lugar na ito. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Yun yung mga bagay na kailangan nating alalahanin. Kung tayo dumaraan, mga minamahal, kung may tayong makakaharapin, mga pagsubok o mga kahirapan, alalahanin natin, 22 years ago, paano kumilos ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. 22 years ago, mga minamahal, ilan ang mga karamdamang pinagaling ng ating dakilang Diyos upang patunayan na siya ay nasa atin.
Sa bawat gawain, pagtitipon natin, nung maliit pa ang gawain, mga minamahal, nung iilang pamilya lamang ang dumadalo, parehas ang pagkilos, parehas ang presensya ng ating dakilang Diyos na ating nararamdaman. Hanggang sa mga sandali ito, parehas ang presensyang pinapadama, binubuhos ng ating pinakamalapay noon. Sabi ng ating ginagalang mahal pastor, hindi iba ang Diyos sa Central Church na kung saan naroon ang ating beloved friends in the Lord. Amen? Dahil iisang Diyos na ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal, mapasaan mang dakon, nagtitipon-tipon ng mga anak ng malapay noon, parehas ang pagbuhos ng presensya ng malapay noon, parehas ang pagkilos ng kapangyarihan ng ating pinakamalapay noon. Kaya hanggang sa mga sandali ito, pumapalaot at pumapalaot ang bananagawain ng ating pinakamalapay noon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Bakit? Anong sikreto ng Iglesyang ito, mga minamahal? Marami tayong mga pagkakataon na lagi nating inaalala ang kabutihan at kapangyarihan ng malapay noon. 26 years ago, mga minamahal, huwag nating kakalimutan. Binigyan tayo ng tagumpay ng ating pinakamalapay noon through the victorious Talipaw Peace Mission. Kagaya ng ating nasaksihan, mga minamahal, napakinggan kanina, mga minamahal, sa isa sa mga 12 prayer warriors. Brother June Losa. Amen? Anong pinakita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Hindi tayo nagtataas dito, mga minamahal. Amen? Ng ating ginagalang mahal pa sa the 12 prayers, bakit tayo, mga minamahal, nagkakaroon ng anibersaryo? Bakit natin palaging inaalala, mga minamahal? Dahil merong Diyos na ipinakita ang kanyang kapangyarihan. May plano ang ating pinakamalapay nung paano natin makakamit ang tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pag-aayuno. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Yan yung mga bagay na patuloy nating inaalala. Everybody shall praise the Lord. At sa tuwing tayo inaalala natin ang kapangyarihan ng ating pinakamalapay noon, naglalapit at naglalapit ang ating pinakamalapay noon na mga kaluluwa na kanyang pagpapalain, na kanyang pagagalingin, na kanyang babaguhin. Everybody shall praise the Lord. Sabi nga nila, sa balanagawain daw ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, halos every service daw ay parang anibersaryo. Amen! Bakit, mga minamahal? Dahil hindi nagmamaliw ang pagpupuri ng mga kapatiran. Kung paano tayo magpuri kapag special anniversary, ganun pa rin tayo magpuri sa mga ordinaryong araw na tayo nagtitipon-tipon, mga minamahal, bilang mga banal na anak ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Bakit? Dahil tayo ay tinuruan. Amen? Na ibigay at mahalin ang malapay noon ng buong puso. Gaya ng pagpapaalala ni Moses sa mga Israelita. Lahat ng mga bagay na ating gagawin, mga minamahal, kailangan gawin natin mula sa ating mga puso. Amen? Upang sa ganoon, wala ni isa ang pwede magmataas. Dahil kung iniibig natin ang malapay noon mula sa ating mga puso, lahat ng mga bagay na ating ginagawa, mga minamahal, amen, walang pagrereklamo, walang murmuring. Why? Because we're doing it from the bottom of our hearts. Amen? Kahit na puyat tayo, kahit na pagod, mga minamahal, amen? May mga assignments yung iba, minsan kulang sa pamasahe, pero kailangan pumunta, kailangan gawin. At dahil iniibig natin ang malapay mula sa ating mga puso, gagawin natin dahil iniibig natin ang malapay noon. Everybody shall praise the Lord. Bakit tayo umaawit sa malapay noon? Hindi para sa ating sarili. Inaawitan natin, tinutugtugan natin ang malapay noon dahil iniibig natin ang malapay noon. Dahil una tayong inibig ng ating pinakamalapay noon. Everybody shall praise the Lord. Ikatlong aral, mga minamahal, ang katapatan ng ating dakilang Diyos sa nakaraan ang nagbibigay ng ating patuloy na pagtitiwala sa ating hinaharap. Everybody shout amen. God's faithfulness in the past gives us confidence for the future. Kung malinaw sa ating kaisipan, mga minamahal, ang mga bagay na ginawa sa atin ng ating pinakamalapay noon, we will be confident that the same God that we serve will do the same in the future. Everybody shout praise the Lord. Amen? May kaganapan o may katugunan man ang panalangin natin, mga minamahal, o wala, we are confident that we are serving the same God, the most powerful God. Amen? Kaya nga sabi ng baka kasulatan, walang kalugihan sa isang Kristiyano. Bakit? Dahil naunawaan natin, mga minamahal, na lahat ng bagay ay may kapahintulutan na malapay. We have this confidence. Kaya nga sabi ng baka kasulatan, sa mamatay, sa mabuhay, walang problema sa mga tunay na anak na malapay noon. Bakit? Tayo ay sa mahal na Panginoon. That is the confidence na binigay ng malapay noon. May katuparan ng ating panalangin, walang katuparan, we are still confident that we are serving a true, faithful God. Everybody shall praise the Lord. Alam natin na may kadahilanan, may kapahintulutan ng malapay noon. Amen?
Hindi tayo malulungkot, hindi tayo malulugmok. Bagamat bilang tao, minsan mga minamahal tayo magtataka. Tayo magtatanong, bakit? Saan ako nagkulang, mahal na Panginoon? Amen? Pero wag nating tuksuin ang mahal na Panginoon. Wag nating isipin, nasa akin pa ba ang mahal na Panginoon? Kagaya ng panunukso ng mga Israelita sa masa. Amen? Lagi nating alalahanin, He is the same God. For the same God, our Lord God and Savior Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Yan ang lagi nating iisipin. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kung pinangako ng ating dakilang Diyos, basahin po natin Hebrews chapter 13, verse 5 and 8. Hebrews chapter 13, verse 5 and 8. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake Yes, thee. amen. Hallelujah. 8. Jesus Christ, the same yesterday, and today, and forever. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ito yung napakagandang pangako ng ating dakilang Diyos. Kaya ang katapatan ng ating pinakamahal na Panginoon sa nakaraan, nagbibigay siya ng tiwala sa ating hinaharap. We will be confident. Because He is the same God yesterday, today, and forever. At ang pangako niya, mga naman sa ating nabasa, I will never leave thee, nor forsake thee. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Yan ang pagpapatuloy. That's it. That's the assurance of our loving God, na hindi kailanman siya magbabago. Hindi kailanman tayo pababayaan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya kapag ipapaisip sa atin ng kaaway, wala na. Malayo na sa iyo ang mahal na Panginoon. Sige lang, magpabanjing-banjing ka na lang. Wala naman sa'yo ang malapay noon. Nakalimutan ka na, iniwanan ka na ng malapay noon. Anong ginawa ng malapay noon nung siya ay tinukso ng kaaway, mga minamahal? Before he started his ministry, he used the word of the Lord. At yun din ang gagawin natin, mga minamahal. Kung bumubulong sa atin ang kaaway, maraming binubulong sa ating kaisipan ng kaaway, alalahanin natin, Satan cannot read our mind, but he can influence it. Amen. Tanging ang Diyos lamang, He is the omniscient God. Siya lamang ang nakakabasa ng ating kaisipan. Amen? Kaya pag may mga bagay na naglaraw sa ating kaisipan, mga minamahal, we can rebuke that. Ibig sabihin, that's the influence of the enemy. Huwag nating ibulong, huwag nating sabihin para hindi tayo magkasala, mga minamahal. Bagkus, labanan natin yan sa pamamagitan ng alin? Ng salita ng malapay noon. Kung pinapaisip ng kaaway na tayo iniwanan na ng malapay noon, wala ka ng pag-asa. Anong sabi ng mga kasulatan? You're wrong. I rebuke you in the name of Jesus. For the Lord says, I will never leave thee nor forsake thee. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ang panlaban natin ay salita mismo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. He is the same yesterday, today, and forever. Ang tumawag kay Abraham, mga minamahal, siya rin Diyos na nagligtas sa Israel. Siya ang Diyos, mga minamahal, na sinamba ng mga sinaunang mga propeta, hanggang sa kapanahunan ng mga apostoles, hanggang sa panahon natin ngayon, mga minamahal. Siya ang Diyos na pinaglingkuran ng ating ginagalang mga pastor, Will Estrada Almeida. Siya ang Diyos, mga minamahal, na pinaglingkuran ng ating beloved stand pastor. Siya ang Diyos na pinaglingkuran ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Siya ang Diyos na mananatiling Diyos na ating sasambahin hanggang sa kanyang dakilang pagbabalik. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Siya ang Diyos na naging tapat noon. 26 years ago, sa dako ng Talipa, Hulos-Sulu, mga minamahal. Naging matagumpay ang misyon na yan, mga minamahal. Sa bawat misyon ng balang na gawain nito, tayo ay magiging mapagtagumpay. Everybody shout, praise the Lord! Ano sabi ng ating inawit kanina, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Amen? In Revelation, ano sabi doon sa awitin, mga minamahal? I build a strong and mighty nation. At anumang gawa ng kaaway ay hindi mananaig sa atin. Anuman, mga minamahal, ang gagawin at sasabihin ng kaaway laban sa iglesia ng ating dakilang Diyos, hindi ito iglesia ng tao, mga minamahal, iglesia ng ating dakilang Diyos. Mananatili, matibay ang gawain ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! For He is the same yesterday, today, and forever. Kung dahil sa kawalan ng pag-asa, marami nagtanong kay Moses. Kinalaban nila si Moses, mga minamahal. Pero dahil totoong Diyos ang pinaglingkuran ni Moses, mga minamahal, pinakita ng mahal na Panginoon, siya ang tunay na Diyos. Siya ang makapangyarihang Diyos na sinasamba ni Moses. Ganun din sa banal na iglesia, mga minamahal.
Maraming humahamak sa gawain ng mahal na Panginoon. Totoo ba ang Diyos na inyong pinaglilingkuran? Pero matlinaw sa salita ng mahal na Panginoon, ang Diyos noon na pinaglingkuran ni Abraham, na nagpakita ng kapangyarihan hanggang sa panahon ni Moses, ni Jacob, ni Isaac, ng mga propeta, Prophet Jeremiah, ni David, ni Joseph, hanggang sa panahon ng mga apostoles, hanggang sa panahon ng ating ginagalang mahal pastor, hindi nagbabagong Diyos. Siyang makapangyarihan at mananatiling nag-iisang Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. As sabi dito sa Philippians chapter 1 verse 6, nasa huling talata na po tayo. Ganda na po ng mga awit, mga manunugtog. Praise the Lord. Philippians chapter 1 verse 6. Being confident of this very thing, that he which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Oh, hallelujah! Napakasarap na pangako ng ating pinakamahal na Panginoon. Ito'y napakalaking katiyakan, mga minamahal, para sa ating mga mananampalataya ng ating pinakamahal na Panginoon. Hindi lamang sa bawat mananampalataya, sa buong iglesia ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Anong sabi dito, mga minamahal? Hindi lamang niya sinimula ng kanyang gawain sa atin, ngunit ipinangako ng ating pinakamahal na Panginoon, siya ang tatapos nito. Everybody shout, amen! Kaya kapag ikaw niligtas ng mahal na Panginoon, nag-umpisa na mga minamahal ay kay binago ng ating dakilang Diyos, pinagpalakan ng ating dakilang Diyos, ang mahal na Panginoon na magtatapos ng ating kaligtasan. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, I am persuaded, sabi na ba kasulatan, amen, maging ang kamatayan, maging ang mga kataas-taasan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig sa atin ng mahal na Panginoon. Anong ibig sabihin? May katiyakan tayo, mga minamahal, dahil ang mahal na Panginoon na nagbigay ng kaligtasan para sa atin, siya rin ang tatapos. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Hindi tao. Amen? Hindi maging mga anghel ang magtatapos sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ang magtatapos ng ating kaligtasan. Everybody shall praise the Lord! Noong panahon, mga minamahal, na nauna na ang ating ginagalang mga pastor, maraming na nagsabi, mga minamahal, mga nangungutya, mga tumalikod, mga kumalaban sa banal na iglesia. Wala na. Wala na ang Jesus Marcos, wala na ang kanilang assistant pastor. Maraming mga nalungkot, paano na tayo? Subalit patuloy na pinatunayan ng ating dakilang Diyos na siya ang Diyos ng banal na iglesyang ito. Siya ang nagmamay-ari ng banal na iglesyang ito. Lalong lumago, pumalaot ang gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Marami mga manggagawang tinawag, naging katuwang sa banal na iglesia. Marami mga kaluluwang tinawag ng ating pinakamahal na Panginoon. Marami mga awit. Mas dumami ang mga ginamit ng ating dakilang Diyos upang lalo pang lumago at magtawag ng kaluluwa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ganon din, mga minamahal, ang ating naramdaman. Bagamat naroon ang kalungkutan, mga minamahal. Kaya sa tuwing anibersaryo, hindi natin maiwasan na tayo, mga minamahal, magkaroon tayo ng kalungkutan. Dahil lahat ng mga tagumpay na ito sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Amen? We always associate it to the grace and mercy of our loving God through His chosen people. Dahil may mga taong ginamit ng ating dakilang Diyos upang tayo ay ipanalangin. Kaya sa bawat anibersaryo, mga minamahal, huwag nating kakalimutan, mga minamahal. Sa ating nabasa kanina, mga minamahal, in Hebrews chapter 13, verse 5 and 8, magkasunod yan, mga minamahal, na mga hakbangin na kailangan nating gawin. Pero sa gitna niyan, mga minamahal, meron din dapat daw tayong kailangang alalahanin. Pagkatapos nating alalahanin ang ating dakilang Diyos na siya, He's the same yesterday, today, and forever, and that He will never leave us nor forsake us. Tignan po natin, mga minamahal, ano yung nasa gitna ng talatang yan. Basahin po natin sa 7. Hebrews chapter 13, verse 7. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos
at sa pagdilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang Oh, pananampalataya. hallelujah. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, kalabisan ba na patuloy nating inaalala, mga minamahal, yan ay salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkatapos na sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi kailanman tayo pagkukulangin sa anumang paraan, hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkatapos yan na assurance ng mahal na Panginoon, sinabi din naman ng mahal na Panginoon, alalahanin ninyo ang mga nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdidili-dili ng wakas ang kanilang pamumuhay, kung paano sila naglingkod, kung paano sila sumampalataya sa ating pinakamalapay noon, kung paano sila sumampalataya at nagtiwala ng lubos sa ating pinakamalapay noon. Anong sabi dito? Inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Everybody shall praise the Lord. Kaya natin inaalala, mga minamahal. Hindi lang dahil inaalala natin kung sino sila, mga minamahal. Inaalala natin, mga minamahal, kung paano sila nagtiwalang lubos sa ating pinakamahal na Panginoon. Inaalala natin, mga minamahal, kung paano kumilos ang kapangyarihan sa kanila ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sa karugtong niyan, mga minamahal, anong sabi dito? Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Kung titignan natin, mga minamahal, anong konekto, mga minamahal, ng pag-alaala sa mga taong ginamit, mga lingkod na ginamit ng ating dakilang Diyos. At sinabi sa kasunod na talata, He is the same yesterday, today, and forever. Anong connection yan, mga minamahal? Dahil kung paano kumilos ang kapangyarihan ng malapay noon sa kanila ng mga lingkod ng malapay noon, ibig sabihin, mga minamahal, mananatiling ganoon ang mahal na Panginoon Kristo. Dahil siya noon, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Kaya paulit-ulit natin sinasabi, mga minamahal, ang Diyos na pumili kay Abraham, nagligtas sa mga Israelita, nagpatawad sa mga Israelita ng paulit-ulit, mga minamahal, He is the same God that we are serving. He is the same God na itinuro sa atin ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Kaya sabi na ba kasulatan, kung sino yung nagturo sa atin, atin din silang alalahanin. Everybody shall praise the Lord. Kaya konektado ang lahat ng mga yan. Kaya sa bawat anibersaryo, kaya maririnig natin, mga minamahal, sa bawat patutuon ng mga anak ng malapay noon, hindi mo maaalis, mga minamahal, na alalahanin din nila yung mga unang mga dalangin ng ating beloved parents in the Lord. Everybody shall praise the Lord. Amen? Hindi mo yan makokontrol sa lahat ng mga kapatid na magpapatotoo dito. Isa-isa lahat yan. Bawat pagpapahayag ng mga patotoo ng mga kapatiran, kung paano sila pinagaling, paano sila binago ng ating dakilang Diyos, lagi nilang aalalahanin sino ang nanalangin at nagpagal para sa kanila. Everybody shall praise the Lord. Bakit, mga minamahal? Because it is the Holy Spirit that will dictate us. Dahil nasa atin ang Espiritu ng malapay noon, it's the Holy Spirit that will dictate us what to do. Even our prayers, sabi na ba kasulatan, it is the Holy Spirit that enables us what to pray and how to pray. Everybody shout amen. Hindi yan galing sa tao. Yan ay ayon sa salita ng malapay noon. Everybody shout praise the Lord. Kaya sa atin, mga minamahal, sa ating anibersaryo, marami tayong mga dapat alalahanin. Bawat tagumpay, mga minamahal, we are 51 years na ang bananagawain ng ating dakilang Diyos. At lolobin ng ating dakilang Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik, mga minamahal, mananatili pa tayo sa paglilingkod. Kung pipiliin natin at pilit natin pipiliin na manatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tapat at mahabagin ang ating dakilang Diyos. Kaya ng mga sulat, banal na pangako ng ating dakilang Diyos, lagi nating alalahanin. Amen? Na kailanman hindi tayo pababayaan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kailanman mananatili ang pag-ibig, ang kahabagan sa atin ng ating dakilang Diyos. Mananatili ang tagumpay na ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos sa kanyang banal na iglesia. Mananatiling tagumpay na pagpapalang spiritual ang patuloy na ibubuhos ng ating dakilang Diyos dito sa dako ng Binyan, Laguna. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamalapay noon, lahat ng mga pangakong yan ng ating dakilang Diyos ay kanyang tutuparin. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Everybody shout praise the Lord. Kaya sa ating pagtatapos, mga minamahal, nawa lagi nating alalahanin ang paalalang ito ng Diyos sa bagong henerasyon ng mga Israelita. We should not question the power and the authority of the Lord. Huwag nating tuksuhin ang ating pinakamahal na Panginoon. Lagi nating alalahanin, ibalik kung paano tayo niligtas, paano tayo inibig, paano tayo pinagaling, paano tayo pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon. Kagaya ng mga Israelita, bago sila makapasok sa lupang pangako,
Sila'y pinaalalahanan. Ganun din po tayo, mga minamahal. Amen? Bago tayo makarating sa buhay na walang hanggan, tayo ay patuloy na pinapaalalahanan ng ating pinakamalapay. Kaya purihin at pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos sa kanyang banal na mensahe sa hapong ito, mga minamahal. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal, at habang naghahanda po, ang mga mangwit, mga manunugtog, ating ito tinatawagan. Kung may mga bisita po, we would like to call and invite all our beloved visitors. Mahal, iniibig kayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Espesyal kayo sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lubos kayo, mga minamahal, na iniibig ng ating pinakamahal na Panginoon. May napakagandang plano at pangako sa inyo ang ating dakilang Diyos. Kung paano namin ninanamnam ang mga pangakong ito, kung bakit kayo nagiging matatag sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, dahil yan sa pinanghahawakan namin ang mga salita at mga pangako ng ating dakilang Diyos. At kung iyo rin sasampalatayanan ang mga pangakong ito, ang mga salitang ito, ang ebanghelyo na inyong narinig, mga minamahal, ang mga pangakong ito ay isa sa inyo rin. Kayo man ay may mga taglay na mga mabibigat na mga problema, mga karamdaman o mga suliranin, mga minamahal. Kung paano kami pinagaling noon ng malapay noon, ganun din kayo pagagalingin ng ating dakilang Diyos. Yung mga narinig, yung mga patotoo, magagalap din sa inyong buhay kung kayo ay sasampalataya ng buong buo at magtiwala sa kapangyarihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Laging tapat ang ating pinakamahal na Panginoon. Hindi kailanman magbabago ang kanyang katapatan, mga minamahal. Awitan po natin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord.